وما علينا إلا البلاغ المبين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga minamahal kong mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lagi natin hilingin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang patnubay sa relihiyong Islam at patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa landas na ito sa relihiyong Islam hanggang sa pinakahuling sandali ng ating mga buhay dito sa mundong ibabaw. Ang panalangin ng patnubay at katatagan kay Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon, panahon po ng fitna, na kung saan naglipa na ang iba't ibang uri ng fitna, na kung saan nagpapalihis sa isang Muslim sa matuwid na landas sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng fitna na magpasa hanggang ngayon ay nasasaksihan natin, maging sa ating mga tahanan, maaari ay pinasukan o punong-puno ng mga fitna na hindi natin namamalayan. Kaya lagi marapat, mainam na lagi tayong humihiling kay Allah subhanahu wa ta'ala ng patnubay at katatagan sa mga fitna na ito. Ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga fitna na ito. Fitna sa dunya o fitna sa relihiyon. Kung inyong pagmumuni-munihan, mga magulang, mga kapatid, at kayo ay sasang-ayon, no? Kung inyong titignan, napansin natin, hindi nyo ba napapansin? Marahil hindi natin napapansin itong mga fitna dahil tayo ay kasalukuyang nasasadlak sa mga fitna na ito. Pero subhanallah, kung tayo ay magmuni-muni, naglipa na ang iba't ibang uri ng fitna. Talamak masyado ang fitna, subhanallah. Fitna sa dunya o di kaya fitna sa relihiyon. At ito ay propesiya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, sinabi na, propesiya, nahulaan na ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa kanyang pagiging propeta, sugo ni Allah, sinabi niya na pagkaraan niya ay lilitaw ang mga fitna, lalong-lalo na sa mga huling panahon natin, na kung saan nasasaksiyan natin ng iba't ibang uri ng fitna. Ito'y propesiya ng Rasulullah. Sa ayaw at sa gusto natin, mangyayari at mangyayari ito. Ito ay qadar kauni. Pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at habilin sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam upang tayo ay maging aware, maging maingat para hindi masadlak sa mga fitna na ito at maiwasan natin yung mga dahilan na nagiging dahilan ng pagkasadlak ng isang Muslim sa mga fitna na ito. Tingnan nyo ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga fitna, paglalarawan niya sa mga fitna na ito.
La taqumu as-sa'a hatta tadhhara al-fitan. Hindi gugunaw ang mundo, sabi ng Rasulullah. Ibig sabihin, sa mga huling panahon, hindi gugunaw ang mundo hanggat hindi lumitaw ang mga fitna. Mga fitna, tukso, pagkahumaling sa mundo, pagkalihis, kalituhan sa relihiyon, mga kasalanan, mga kaguluhan, patayan, mga sakuna. Ito yung mga fitna, kahulugan ng fitna, diwa ng fitna, bilang pagsubok sa umma na ito. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ilang hadith bilang paglalarawan kung gaano katindi ang fitna sa mga huling panahon. Sabi ng Rasulullah, badiru bil a'mali fitana. Magunahan kayo sa paggawa ng kabutihan, samantalahin ninyo sa paggawa ng kabutihan sa mga panahon ng fitna na kung saan pagkaraan ipinaliwanag ng Rasulullah. Nagbigay ng halimbawa ang Rasulullah kung gaano katindi ang fitna sa mga panahon na iyon, itong panahon natin ngayon. Na kung saan sabi ng Rasulullah na ang fitna sa mga huling panahon kakat'il laylil muzlim, kahalintulad ng madilim na gabi. Kung gaano lumawak, lumaganap itong fitna ay napakadilim. Ibig sabihin, napakarami. At nagbigay ng halimbawa ang Rasulullah. Sabi ng Rasulullah, yusbihu ar-rajul fiha musliman wa yumsi kafiran. Na kung saan sa tindi ng fitna, sabi ng Rasulullah, tignan nyo, sasapit darating ang araw umaga ng isang tao, lalaki o babae, ang isang lalaki ay Muslim. Sa tindi ng fitna, darating ang hapon o gabi, sasapit sa kanyang hapon o gabi, ay wala na siya sa Islam. Naging kafir o naging murtad. Sa tindi ng fitna. Anong dahilan kung bakit naging ganito ang kanyang kalagayan? Yabi'dinahu bi'aradin min ad-dunya. Yung fitna sa dunya, sabi ng Rasulullah, ipagbebenta niya ang kanyang relihiyon dahil lamang sa makamundong bagay, dahil lamang sa palamutin ng mundo. Ipagpapalit niya ang kanyang relihiyon, makamtan lamang niya ang makamundong bagay. Salapi, pera, kayamanan, makakaya ng taong ipagbenta ang kanyang relihiyon sa tindi ng fitna. Kamangmangan, pagkahumaling sa makamundo, sobrang pagnanasa sa pera, salapi, na ipagbebenta niya ang kanyang agama, Islam. Makumtan lamang ang kanyang kagustuhan, pansariling kagustuhan, pero ang kapalit nito, mawawala siya sa relihiyong Islam. Ganito kapanganib ang fitna sa mga huling panahon, sabi ng Rasulullah. Nasabi ng Rasul, sa tindi ng fitna, ang isang Muslim na ninindigan sa Islam, sobra niyang pinanghahawakan, higit niyang pinaninindigan, pinagmamalaki, pinanghahawakan ng Islam. Kung hindi siya mag-iingat, hindi niya panghawakan ng Islam ng mahigpit, marahil malihis siya, marahil makagawa siya ng kasalanan na inalintulad ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang lalaki na nakahawak. Hawak-hawak niya ang nagbabagang uling. Ganito niya pinanghawakan, pinanindigan, tinitiis. Pinanindigan ang kanyang agama at tinitiis na makagawa ng mga fitna o masadlak sa mga fitna. Subhanallah. Isipin niyo kung ganito katindi ang fitna. Ya'ti 'alan nasi zaman al-qabid 'ala dinihi qal-qabid 'ala al-jamar. Sabi ng Rasulullah, darating sa mga tao ang panahon na kung saan ang naninindigan sa kanyang relihiyon ay kaalintulad ng nakahawak sa nagbabagang uling. Yung agama mo parang nagbabagang uling. Matalinhagang salita.
na inalimbawa ng Rasulullah ang isang tunay na mu'min sa kanyang pangahawak, paninindigan sa kanyang agama sa mga panahon ng fitna, na ang Islam ay parang nagbabagang uling na dapat niyang hawakan ng mahigpit at tiisin niya ang pangahawak, paninindigan sa kanyang relihiyon para maging matatag sa kanyang relihiyon. Yun ang ibig sabihin ng Rasulullah. Na kung sa tindi ng panahon, kung hindi mo hawakan ng uling, nagbabagang uling, makakagawa ka ng kasalanan, malilihis ka. Yan ay paghalimbawa ng Rasulullah sa tindi ng fitna sa mga huling panahon. Ay pagbibigyang aware, pag-iingat sa atin ng Rasulullah at paghahabilin sa atin ng Rasulullah na dapat natin panghawakan ng Islam ng mahigpit sa lahat ng aspeto nito para hindi tayo nasasadlag sa fitna. Lalong-lalo na sa pagkahumaling sa mundo, sa paghahanap buhay, na kung saan, subhanallah, naglipa ng iba't ibang uri ng haram, mga transaction, pagbibenta ng mga haram, na kung hindi natin panghawakan ang panuntunan ng Islam, hindi natin panghawakan ng Islam, hindi natin iiwasan ang mga haram, dahil susundin natin ang pag-uudyok ni Shaitan at ang pangsarili natin pagnanasa, marahil nakakagawa tayo ng haram. Marahil nagsasala tayo, nagzazaka tayo, nag-aayuno, subalit, subhanallah, gumagawa tayo ng haram dahil sa sobrang pagnanasa sa makamundong bagay, salapi o pera. Wala tayong pagkakontento, wala tayong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay fitna, subhanallah. Ang fitna, mga magulang, mga kapatid, para higit nating maunawaan, ang fitna ay dalawang uri. Dalawang uri o kategorya, klase ang fitna. Una, fitnatul syahwat. Pangalawa, fitnatul syubuhat. Ang fitnatul syahwat, ito yung fitna na ang sanhi nito yung pagsunod sa pansariling pagnanasa. Na ang resulta, lumilitaw, lumalaganap, umiiral ang iba't ibang uri ng kasalanan, kahalayan, iba't ibang uri ng kasalanan, kahalayan, dahil sa pagsunod sa pansariling pagnanasa. O di kaya higit na pagkahumaling sa mundo, kaya umiiral ang mga haram na transaction, riba, pagsisinungaling, scam, o di kaya nangyayari yung kaguluhan sa pagitan ng mga Muslim, ridu, away, patayan, dahil lamang sa galit, personal na galit, away, tribalism, subhanallah. Tribalism, nangyari yung fitna, kaguluhan, patayan, o di kaya hindi pagkakawatak-watak dahil lamang sa makamundo, dahil lamang sa politics, dahil lamang sa business, dahil lamang sa pera. Ito yung fitna to syahwat. Lalong-lalo itong mga kahalayan, mga haram, zina. Subhanallah. Ngayon, zina. Talama, iyadang billah. Lalo lang yung social media, mga kabataan na fitna, pumapasok sa haram relationship, nangyayari yung hindi dapat nangyayari. At alam na natin, yung dulot ng haram relationship, nangyayari yung zina. Subhanallah. Yung pag-inom ng alak, yung pagsisinungaling, yung pandaraya, pagkuha sa ari-arian ng hindi makataruan, ito yung fitna to syahwat. Fitna sa mundo, paglitaw ng iba't ibang uri ng haram at iba pa dahil sa pagsunod sa syahwa, pagnanasa, higit na pagkaumaling sa mundo, pansariling kagustuhan, kaya nangyaring fitna to syahwat. Pangalawang fitna, at dito tayo, itong bibigyan diin natin, fufokusan natin.
Pangalawang fitna, fitna to syubuhat. Fitna to syubuhat. Ito yung pag-iral ng pagkalihis, kalituhan, pag-iral ng mga iba't ibang uri ng paniniwala, mga lihis na paniniwala, mga ligaw na paniniwala, mga bid'a na mga gawain, mga bid'a na mga paniniwala. Kaya nangyayari yung kalituhan, nangyayari yung pagkalihis, nangyayari yung kufr, pagmurtad ng isang tao, iyadang billah, dahil sa kamangmangan o di kaya pakikinig niya sa mga lihis na mga ngaral. At siya ay naniniwala, kaya siya ay nafifitna sa agama o nafifitna to syubuhat, kaya siya ay nalilihis sa relihiyon. Ito yung fitna sa agama. At ngayon, subhanallah, talamak ngayon. Lalo na sa social media, subhanallah, iba't ibang uri ng mga paanyaya tungo sa relihiyon, subalit mga lihis na paniniwala, mga lihis na akida, mga bid'a na mga gawain at mga bid'a na paniniwala na ipinapangaral ng mga lihis na mga ngaral na nagpapakilalang mga Muslim. Kung hindi ka mag-iingat, subhanallah, malilihis ka, marahil nawawala ka sa relihiyong tabya. Iyadang billah. Ngayon, lumitaw yung mga dajjal. Lumitaw yung mga dajjal. Nagpapalaganap sila mula sa mga ahlul bid'ah, mapaggawa ng mga bid'ah, at mga nagpapalaganap ng ligaw na akida, mga bid'ah akida. Lumitaw yung mga dajjal. Ano ibig sabihin ng dajjal? Sinungaling, mapanlin lang. Nililigaw niya yung mga kapatirang Muslim. At ginagamit niya ang Islam. Marahil gumagamit ng Quran, pero lihis ang paggamit niya. Nilihis niya yung kaulugan ng ayah. O di kaya gumagamit ng hadith, pero bulaang hadith, sinungaling na hadith, o gawang-gawa na hadith, hindi authenticated na hadith. Ito yung mga panlilin lang ng mga dajjal na ito. Tingnan nyo, subhanallah, sa social media, nakikita natin, kasi ngayon, napakadali ng pag-iral ng mga toxic na paniniwala, paanyaya, katuruan. Itong mga lihis na mga ngaral sa Facebook, nagpapalaganap, nagsusumikap din sila. Naipalaganap yung mga lihis na paniniwala nila. Tingnan nyo, subhanallah, iba't ibang uri. Yung fitna sa agama. Ngayon, may mga dajjal na itinanggi, itinakwil ang araw ng paghukom o di kaya ang pag-iral ng kaparusahan sa libingan. May dajjal ngayon na kung saan ito ay pinatunayan sa Quran at Sunnah at napagkaisahan ng mga ulama ng Ahlus Sunnah Jamaah. Subalit itong dajjal na ito, itinanggi, itinakwil niya ang pag-iral ng kaparusahan sa libingan. Na ito ay lagi natin naririnig na mayroong kaparusahan sa libingan. Sa sino mang Muslim o sino mang alipin na karapat-dapat sa kanya ang parusa ayon sa kanyang gawain. At ang kaparusahan sa libingan kabilang sa parte ng paniniwala sa kabilang buhay. Subhanallah. Meron ng mga dajjal na pinipintasan ang mga sahaba. Hindi kabilang sa Shia. Pero nagpapakilalang ginagamit ang pangalang Ahlus Sunnah pero pinipintasan, sinasang-ayunan itong mga grupong kinukutya at pinipintasan ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Ganito katindi ang fitna. Pati yung mga palatandaan ng paggunaw ng mundo, mga major sign, mga malalaking palatandaan. Pagbaba ni Isa, paglitaw ng ating Imam Mahdi, ang paglabas o paglitaw ni Masih Dajjal, Antichrist, at iba pang mga palatandaan, itinanggi niya. Sinisira ng mga Dajjal na ito ang Islam. Maging kilalanin natin sila at maging maingat tayo sa kanila. Iwasan na tayo ay nakakadinig
napapakinggan ang kanilang mga lecture, lalong-lalo na sa Facebook. Ito po, hindi emosyon ang ating pairalin, bagkus kaalaman. Dahil katulad ng ating nabanggit, ito ay propesya ng Rasulullah na lilitaw at lilitaw ang mga lihis na mga ngaral sa relihiyon. Hindi emosyon. Ito ay habilin sa atin na kailangan natin paigtingin ang pag-aaral sa Islam, lalong-lalo na particularly pagdating sa ating akida, belief, paniniwala na dapat nakabatay sa akidang ng Rasulullah at akidang ng mga salaf. Ang mga sahaba, mga tabi'un at tabi-tabi'in. Ahlus Sunnah wal Jama'ah di kaya ang mga tinatawag sa ngayon na mga salafi. Ito'y propesya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Rasulullah, "Innama akhafu ala ummati al-a'imma al-mudallin." Ang higit kong pinangangambahan, kinatatakutan sa aking umma, sa umma na ito, ay ang mga ligaw, mga lihis na mga ngaral. Subhanallah. Higit kong kinatatakutan. Dahil sila ay nanliligaw. May mga panlilin lang sila. At walang higit na pagkaligaw na ang isang tao ay maligaw sa kanyang relihiyon, lalong-lalo na sa kanyang paniniwala, na mawala sa Islam, iyadan billah. Yan ang higit na kinatatakutan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isang araw, si Hudhayfa bin Yaman, na siya ang nakakaalam sa mga sekreto ng Rasulullah. Siya ang sinasabihan ng mga lihim ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, isang araw, ang mga tao, an-nas kanu yas'aluna Rasulullah anil khair, ila akhir al-hadith. Mahaba itong hadith. Sabi ni Hudhayfa, isang araw, ang mga tao, tinatanong nila ang Rasulullah hinggil sa kabutihan. Mabuti yun. Hinggil sa mabuting gawa. Subalit ako, ang itatanong o tinatanong ko sa Rasulullah ay tungkol sa kasamaan, mga fitnah, mga kasamaan upang aking maiwasan kung ito ay darating. Para maiwasan, tinanong ko ang Rasulullah. Sabi ko, Ya Rasulullah, panahon ng Jahiliyyah, hindi pa dumating ang Islam. Kami ay nasa kabangmangan, subhanallah. Dumating ang Islam, khair, dumating ang mabuti. Itong khair na ito, itong Islam. Pinatnubayan kami sa Islam, alhamdulillah. May darating ba pagkaraan nito na kasamaan? Sabi ng Rasulullah, Naam. Pagkaraan tinanong ko, Ya Rasulullah, pagkaraan ng kasamaan na yan, meron pa bang darating na kabutihan? Naam, meron. Pero itong kabutihan na ito, merong dahan. Mansa, kumbaga kung puti, mayroong mansa. Kung tubig, parang mayroong dumi. Hindi malinaw. Pagkaraan ng kabutihan na yan ni Rasulullah, may darating na naman ba na kasamaan? Sabi ng Rasulullah, Naam. Syar, kasamaan. Fitna, mga fitna. Evil. Na kung saan sabi ng Rasulullah, sa panahon na iyan, takunu du'atun ala abwabi jahannam. Lilitaw sa panahon na yan, yung kasamaan na yan, na lihis na mga ngaral. Lilitaw sa mga panahon na yan na kasamaan, mga fitna, ang mga lihis na mga ngaral, na sila'y nakatayo sa mga pintuan ng impyerno at nag-aanyaya tungo rito, tungo sa impyerno. Big sabihin, nag-aanyaya sila sa mga tao, nagpapakilalang mga Muslim, subalit lihis na mga ngaral at ang kanilang mga mensahe paanyaya ay tungo sa impyernong apoy. Dahil sa mga ligaw na paniniwala, mga bid'ang mga gawain. Sabi ng Rasulullah, Man ajabahum ilayha kadafuhu fiha. Sino mang tumugon sa kanilang paanyaya ay itatapon nila sa impyerno. Subhanallah. Tignan nyo. Nasasaksihan natin ngayon. Sa social media man, TikTok, Facebook, o di kaya sa mga film. Mga lihis na mga ngaral.
na nag-aanyaya sa kaligawan, nag-aanyaya sa mga bid'ah, maulid, pagmamaulud, at iba pang mga bid'ah, at may mga naniniwala. Anong sinabi ng Rasulullah hinggil sa pagtugon sa kanila? Qadhafuhu fiha, itatapon nila. Ang resulta, bunga nito, ay kaparusahan sa impyerno, apoy iyadam billah. Sabi ni Hudhayfa, tingnan nyo itong hadith na ito. Ya Rasulullah, sifhum lana, ilarawan mo sa amin yung katangian ng mga lihis na mga ngaral. Sabi ng Rasulullah, faqala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Sabi ng Rasulullah, kabilang sa atin at sila ay nagsasalita ng salita natin. Tignan nyo. Kabilang sa atin, marahil katribo natin, marahil katulad nating Pilipino, marahil katulad nating Tausug, o katulad nating Maguindanao, katulad nating Maranao, o at iba pang mga tribo, nagsasalita ng salita natin, pero ang paanyaya nila ay tungo sa impyerno dahil sa kaligawan, dahil sa mga bid'ah. Subhanallah. Tingnan nyo itong babala sa atin ng Rasulullah. Tingnan nyo itong propesya ng Rasulullah na nasasaksihan natin ngayon na mga fitna sa agama sa pamamagitan ng mga lihis na mga ngaral. Naglipa na, subhanallah, napakarami nila. Itong paglitaw, itong pagkawatak-watak ng umma na ito, mga kaibigan, pakinggan nyo ako para magkaunawan tayo. Itong paglitaw ng mga sekta sa Islam, ito po ay propesya ng Rasulullah. Propesya ng Rasulullah na talagang may mga sektang ligaw. At kahit hindi na natin pangalanan, ngayon kilala na natin sila sa social media. Sabi ng Rasulullah bilang patunay, sabi ng Rasulullah, sataftariku hadhil ummah ala 73 firqa ila akhir al-hadith. Magkakawatak-watak, mahati ang umma na ito sa 73 sekta. Kulluha finnar, lahat ng grupo na ito ay itatapon sa impyernong apoy. Subhanallah. Illa al-wahida, maliban sa iisa na tanging maliligtas na tinawag na firqa najiyah. Tanging maliligtas. Sabi ng may nagtanong, wa ma hiya ya Rasulullah, sino po sila o anong katangian nila? Sabi ng Rasulullah, ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, fi riwayatin ukhra wa hiya al-jama'ah. Sabi ng Rasulullah, ang mga katangian nila o itong tanging maliligtas, sino mang sinusunod ako. Tinatahak ang aking landas at tinatahak ang landas ng aking mga sahaba. Ibig sabihin, sino mang Muslim na sinusunod niya ng tunay na pagsunod ang Quran at Sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at sinusunod niya ang landas, tinatahak niya ang landas ng mga sahaba, ay makakapasok, masasaklaw ng grupo na ito na tanging maliligtas. At sila yung tinatawag na Ahlus Sunnah wal Jamaah. Na kung saan sinusunod nila ng tunay na pagsunod. Dinudugtong natin yung tunay na pagsunod. Dahil may mga Muslim na sinasabi, kami rin ay sumusunod sa Quran at Sunnah. Pero pagkaraan ng pagsisiyasat, pag-aaral, mapagtatanto natin na hindi nila tunay na sinusunod ang Quran at Sunnah. Bagkus nilalabag, sinasalungat nila ang Quran at Sunnah. Pag-clean, da'wah, pag-aangkin lamang ang kanilang sinasabing pagsunod sa Quran at Sunnah. Pero ang katotohanan nilalabag, sinasalungat nila ang Quran at Sunnah at lumalabas sila sa manhaj, landas, pamamaraan ng mga salaf, mga sahaba at mga tabi'in. Itong mga ahlul bid'ah, may ginagamit silang panlilinlang ngayon. Ngayon, nakikita natin sa Facebook. Sinasabi nilang itong hadith na ito ay walang katotohanan. Hindi daw totoo. Ito ay hindi authenticated o kaya gawa-gawa na hadith. Ito ay panlilinlang nila.
Ang gusto nilang ipamukha sa mga tao na itong hadith na ito hindi totoo para maging malaya sila sa pagpapalaganap ng kanilang mga ligaw na katuruan. Ligaw na akida o bid'a ang gawain. Para maging malaya sila na maisip ng tao na walang sekta sa Islam. Para maging malaya sila, mabuksan sa kanila ang pagpapalaganap ng kanilang mga lihis na mga katuruan upang malinlang ang mga tao, upang hindi sila maiwasan. Ito'y panlililang, ito ay authenticated na hadith. Higit 10 sa mga sahaba ang nagsalaysay ng hadith na ito. At ang mga ulama sa hadith, Ibn Taymiyyah, Imam Al-Dhahabi, Imam At-Tirmidhi, maging ang Amirul Mu'minin fil hadith, pinuno ng mga ulama sa pag-authenticated sa hadith na kung saan si Ibn Hajar al-Asqalani ay hinatulan niya na hasan ang hadith na ito. Authenticated ang hadith na ito. At marami pang mga hadith ang nagpapatunay na talagang mayroong mga umiiral na mga lihis na mga ngaral. Katulad ng binanggit natin na hadith na sinabi ng Rasulullah, may mga lihis na mga ngaral. Nakatayo sila sa mga pintuan ng impyerno at tumatawag sila sa mga tao. Sino mang tumugon sa kanila, itatapon nila sa impyernong apo, iyadam billah. At yung sinabi natin na innama, sabi ng Rasulullah, innama akhafu ala ummati ay al-aimal mudillin. Ang higit kong kinatatakutan sa umman na ito ay ang mga ligaw na mga ngaral. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sabi ng Rasulullah, bilang propesiya ng pagkakawatak-watak, hindi pagkakaunawaan sa relihiyon. Sabi ng Rasul, sino mang mamuhay sa inyo, sa mga huling panahon, masasaksihan niya ang ikhtilafan kathira, hindi pagkakaunawaan, pagkakawatak-watak. Ito ay pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa umma na ito. Hindi emosyon ang ating pairalin, kaalaman. Pero hindi tayo pinabayaan ng Rasulullah. Nagbigay sa atin ng habilin. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ أو كما قال عليه أفضل الصلوات والتسليم. Panghawakan ninyo ang aking sunna at pamamaraan ng aking mga sahaba. Hindi kayo maliligaw sa ibang hadith. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Iwasan nyo, maging maingat kayo. Iwasan nyo itong mga pagbabago sa relihiyon. Fa inna kulla bid'atin dalala, dahil lahat ng bid'ah, kullu muhdatsatin bid'ah, lahat ng pagbabago sa agama, relihiyon ay bid'ah. Wa kullu bid'atin dalala, at lahat ng ibinago bid'ah sa relihiyon ay kaligawan, at lahat ng kaligawan ay sa impyernong apoy. Subhanallah. Bilang panguli, hindi nila to may tatanggi. Dahil, subhanallah, maging sa panahon ng mga sahaba, mga tabi'in, lumitaw na itong mga lihis na mga grupo. Sa panahon mismo ng mga sahaba, mga tabi'in, lumitaw na. Paano nila masasabing hindi umiiral ang mga ligaw na mga ngaral, mga ligaw na sekta? Mismo sa panahon ng mga sahaba at mga tabi'un ay umiral na. At sinagot sila, inihayag ng mga sahaba ang katotohanan upang madistinguish ng mga Muslim ang katotohanan sa kabulaanan. Umiiral na, kaya hindi nila ito may tatanggi. Maging maingat tayo sa mga panlilinlang na mga ahlul-bid'ah na ito sa panahon ngayon. Paigtingin pa natin yung pag-aaral sa akida, mga kapatid, mga kaibigan, mga magulang. Huwag natin tinitignan na maliit lamang, maliit na bagay itong pag-iral ng fitna, lalo na yung fitna sa agama, itong pag-iral, paglaganap ng mga lihis na mga ngaral. Ang higit nating pinapangalagaan ang ating relihiyon, lalong-lalo ng ating akida, at dapat nating ingatan, pangalagaan ang ating mga pagsamba mula sa mga bid'ang mga gawain. Ito ang higit ginagawa natin priority natin. Mapangalagaan ang ating relihiyon
at ang ating mga pagsamba ibadat mula sa mga ligaw na paniniwala at mga bid'ang mga gawain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid, isang alama, dakilang scholar na si Ahmad bin Yahya al-Najmi, sabi niya patungkol sa mga fitna sa relihiyon, paglitaw ng mga bid'a, paglitaw ng mga lihis na paniniwala. Sabi niya, tingnan niyo, man za'ama anna al-inkar ala ashabil bid'a wa tafriq lil ummah wa tashtitul laha fa huwa dalun aidan. Sabi niya, sino mang nag-aakala na ang pagbabawal, pagsita sa mga bid'a at ang nagpapalaganap nito ay nagsasanghi lamang ng pagkakawatak-watak at kapinsalaan, ay tunay na ang nagsasabi nito ay taong ligaw. Sabi niya, sino mang nag-aakala na yung pagsita sa mga bid'a, yung sinisita nila, yung nagpapalaganap ng bid'a, ay nagsasanhi lamang ng pagkakawatak-watak at kapinsalaan. Yung nagsasabi nito, sabi ng imam na ito, ay tunay na siya ay taong ligaw. Ligaw din na tao. Dahil gusto niyang pagkaisahin ang umma na ito sa kabulaanan, kaligawan. Anong aral dito? Anong aral? Kasi ngayon, tingnan niyo, may mga taong nag-aangkin na kabilang sa atin, kiniklaim na kabilang sa atin, pero mga ruwaybidah, mga mangmang, pinangunaan ng mga ulama. At sinasabi pa, binabato pa nila ang mga ulama na nagtatama nagtutuwid ng kamalian, sumisita, nagbabawal ng mga bid'a, at pinaparatangan ng kung ano-ano, na itong mga ulama na ito ay nagsasanhilaman ng pagkawatak-watak, nawawala ang pagkakaisa. At may masaklap pa, mga kaibigan, mga kapatid. Pinaparatangan pa na sila ay mga extremist, subhanallah. Nagmamalabis. Ito ay panlilinlang. Ito ay panlilinlang. Sabi ng imam, sino mang nagsasabi nito, na yung nagtatama nagtutuwid ng kamalian, sumisita sa mga bid'a, sumisita sa mga lihis na tao, ay nagsasanilaman ng pagkakawatak-watak, kaguluhan. Itong nagsasabi na ito ay ligaw din na tao. Hindi niya naunawaan ng relihiyon. Mapanlinlang na tao. Dahil gusto niyang pagkaisahin tayo sa kabulaan ng kaligawan. Gusto niyang masadlak tayo sa kaligawan. Subhanallah. Hindi marapat. Tandaan ninyo, inutos ng Islam ang pagkakaisa. Nandun na tayo. Sinong ayaw ng pagkakaisa? Pero, ano yung tunay na pagkakaisa? Ito yung point, main point, subjective. Ito yung main point. Ano yung pagkakaisa na inutos sa atin ni Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Magkaisa kayo sa lubid ni Allah. Ibig sabihin sa relihiyon, sa tunay na akida. At huwag kayong watak-watak, magkakahiwalay dito. Ibig sabihin, mayroong tunay na pagkakaisa na inutos, hinabilin sa atin ni Allah at ng Rasulullah. Tunay na pagkakaisa, tayo ay magkaisa sa katotohanan, sa tunay na akida, sa sunna ng Rasulullah. At iwagsi ang mga lihis na mga paniniwala at mga bid'ang mga gawain. Ito ang tunay na pagkakaisa. Magkaisa tayo sa tunay na akida. Akida ng Rasulullah at akida ng mga sahaba. Ayaw natin ng pagkakawatak-watak.
ang nagsasanhi ng pagkakawatak-watak ay itong mga nangangaral ng mga lihis na paniniwala at mga bid'ang mga gawain. Sila ang nagsasanhi ng pagkakawatak-watak. Inaanyahan natin sila na manumbalik sa Quran at Sunnah, panghawakan ang Quran at Sunnah para tayo ay magkaisa. Dahil, subhanallah, anong silbi ng pagkakaisa kung tayo ay nagkakaisa sa kabulaanan, nagkakaisa sa kaligawan? Yan ay mali. Hindi pwede maghalo ang katotohanan sa kabulahanan. La talbisul haqqa bil batil. Huwag niyong pagaluin, huwag niyong ihalo ang kaligawan, ang kabulaanan sa katotohanan. Pinagbawal sa atin ni Allah. Hindi pwede maghalo ang katotohanan at ang kabulaanan, ang ligaw na akida at lihis na at tunay na akida, ang sunnah at ang bid'ah. Hindi pwede magkahalo. Ano sinabi ng Allah? Famadha ba'da al-haqqi illa dalal. Wala nang katotohanan, wala nang pagkaraan ng katotohanan maliban sa kaligawan. Subhanallah. Dapat tayo ay magkaisa sa tunay na pagkakaisa. Walang tunay na pagkakaisa hanggat hindi tayo nagkakaisa sa tunay na akida. Yan ang tandaan ninyo. At itong sinasabi nilang mga extremists, ito yung panghuli. Itong mga sinasabi nilang extremists, ito ay ginagamit, ito ay brainwashing ng mga ahlul bid'ah at ng mga Western, mga kaaway ng Islam. Hinahatulan nila yung pagsita sa mga bid'ah na extremists. Itong sa West, mga kaaway ng Islam, pinapalabas nila na itong mga ulama, mga ahlus sunnah wal jamaah, pinipilit nila ang mga tao sa kanilang paniniwala o di kaya nagmamalabis sila. Extremist, hinatulan na ng extremist. Wala naman namimilit, inahayag lang natin ang katotohanan. Walang namimilit. Pero dapat natin gawin ang katungkulan. Sitahin ang mga bid'ah, sitahin ang mga ligaw na mga akida, doktrina. Dahil ito ipinag-utos ni Allah, ipinag-utos ng Rasulullah at ginawa ng mga sahaba sa panahon nila nang lumitaw itong mga lihis na mga ngaral. Hindi tayo pwedeng manahimik dahil lalaganap ang mga lihis na paniniwala. At itatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kaalaman at kawawa ang mga kamusliman, mga ordinaryong Muslim kung hindi natin sisitahin ang mga lihis na akida, mga bidang mga gawain. Malilihis sila, maliligaw sila. Lalaganap itong mga bid'ah. Iyad ang bid'ah. Kailangan sitahin. Subalit itong mga tao na ito, mga mubtadi o di kaya mga kaaway ng Islam, mga kufar, gumagamit sila ng mga brainwashing na katawagan para, subhanallah, extremist, pagmamalabis. Anong extremist? Unawain natin ang pagmamalabis o extremist ayon sa Islam, hindi ayon sa perspektibo ng mga mubtadi o di kaya ng mga West. Ang pagmamalabis, ito yung pagmamalabis sa relihiyon. Ito yung tunay na extremist. Kailan pa naging extremist ang paghahayag ng katotohanan? Hindi matatawag na extremist ang pagsita sa mga bid'ah, mga lihis na akida, lihis na paniniwala. Dahil ito ay inutos ni Allah, gawain mismo ng Rasulullah at gawain mismo ng mga sahaba. Sila ang huwaran na higit na nakakaalam sa ating relihiyon. Huwag tayong mapanlinlang sa mga katawagan ibinabato ng mga katawagang lihis, na mga katawagang ibinabato ng mga mubtadi o di kaya ng mga kaaway ng Islam mula sa mga kufar laban sa ating mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, na kung saan sila ay nagpupursiging itama, ihayag ang katotohanan, mangibabaw ang katotohanan, mangibabaw ang tamang doktrina, mangibabaw ang sunnah laban sa mga bid'ah, laban sa mga bid'ang akida at mga bid'ang mga gawain. Patatawin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa relihiyong Islam. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin kad ba'da fi bi nafsi faqala azza min qa'ilina inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi.